Truth Files, Episode 26. KMFDM, ang nakakatakot na simbolo sa likod ng ilang school shooting. Nagkataon lang ba? Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Isang logo, isang banda, tatlong magkakaibang trahedya. Noong 1999, dalawang estudyante ang nagsagawa ng isa sa pinakakilalang school shooting sa kasaysayan ng Amerika. Noong 2024, muling nabanggit ang parehong pangalan matapos ang pamamaril sa Abundant Life Christian School sa Wisconsin. At kamakailan, isang viral na larawan mula sa Tacloban ang nagpakitang muli ng parehong logo. Nagkataon lamang ba ang lahat? O isa itong simbolong paulit-ulit na lumilitaw sa mga ganitong klase ng krimen? Ngayong gabi, sisiyasatin natin ang misteryo ng KMFDM. Columbine, ang kasong bumago sa mundo. Noong April 20, 1999, sinalakay ni na Eric Harris at Dylan Klebold ang Columbine High School sa Colorado. 13 tao ang nasawi bago nila kitilin ang sarili nilang buhay. Sa sumunod na investigasyon, natuklasang mahilig si Eric Harris sa industrial music. Isa sa mga bandang pinapakinggan niya ang German industrial rock band na KMFDM. Dahil dito, mabilis na ikinabit ng media ang pangalan ng banda sa massacre. Ngunit, mariing itinanggi ng KMFDM na mayroon silang anumang kinalaman sa karahasan at kinondena nila ang nangyari. Wala ring natuklasang ebidensya na nagsasabing ang banda ang nagtulak sa krimen. Wisconsin 2024. Noong Disyembre 2024, isang pamamaril ang yumanig sa Abundant Life Christian School sa Madison, Wisconsin. Ang suspect ay kinilalang si Natalie Ropnow o mas kilala bilang Samantha. Habang lumalabas ang mga larawan niya sa social media, napansin ng ilang netizens ang kanyang suot. Isang KMFDM shirt. Dahil dito, muling nabuhay ang mga lumang usapin tungkol sa Columbine. Ngunit muli, hindi ito nangangahulugang may direktang koneksyon ang banda sa insidente. Ang pagkakaroon ng parehong damit ay hindi sapat na ebidensya upang patunayang iisa ang motibo o impluwensya. Tacloban 2026, ang larawang nagpasiklab ng isang bagong misteryo. Noong June 22, 2026, isang insidente ng pamamaril ang yumanig sa isang high school sa Tacloban City sa Pilipinas. Ayon sa investigasyon ng pulisya, 2 estudyante ang pinaghihinalaang sangkot sa insidente, isang 14 anyos at isang 15 anyos na mag-aaral. Dahil kapwa sila menor de edad, hindi natin gagamitin ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Bilang paggalang sa kanilang legal na karapatan at alinsunod sa pamantayan ng responsableng mapamamahayag, tatawagin natin sila sa mga alias na Nash at Rod, na siyang mga pangalang ginamit din sa ilang pampublikong ulat. Bandang alas 7 ng umaga, dumalo pa si Nash, ang 14 anyos na suspect, sa flag raising ceremony ng paaralan. Makalipas ang ilang oras, nagkita sina Nash at Rod, ang 15 anyos na suspect, sa loob ng campus. Bandang alas 9 ng umaga, habang nagpapatuloy ang mga klase,
biglang umugong ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagkaroon ng matinding takbuhan at pagtatago ang mga guro at estudyante habang mabilis na rumeresponde ang mga otoridad sa insidente. Ayon sa mga ulat, mabilis na nakarating sa paaralan ang mga pulis at iba pang emergency responders. Naaresto si Rod sa loob ng campus habang si Nash ay sumuko sa mga otoridad makalipas ang ilang sandali. Habang isinasagawa ang investigasyon, may isang larawan ang mabilis na kumalat sa social media. Makikita rito si Nash na nakasuot ng isang KMFDM shirt. Dahil dito, maraming netizens ang nakapansin ng pagkakahawig nito sa mga larawang matagal nang iniuugnay kay Eric Harris, isa sa mga salarin ng Columbine Massacre noong 1999, at kay Nathalie Ropno na mas kilala bilang Samantha, ang suspect sa Abundant Life Christian School shooting sa Wisconsin noong 2024. Ngunit dito rin nagsisimula ang pinakamahalagang tanong: isa lamang ba itong pagkakataon o may mas malalim na dahilan kung bakit paulit-ulit na lumilitaw ang parehong simbolo sa magkakaibang trahedya? Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na ebidensyang nagpapatunay na may direktang ugnayan ang Tacloban shooting sa Columbine Massacre, sa Wisconsin school shooting o sa mismong bandang KMFDM. Iyon ang dahilan kung bakit sa Truth Files mahalagang paghiwalayin ang mga napatunayang katotohanan sa mga haka-haka at ang mga obserbasyon sa mga konklusyong hindi pa sinusuportahan ng ebidensya. Ano ba talaga ang KMFDM? Ang KMFDM ay isang German industrial rock band na itinatag noong 1984. Ang pangalan nitong KMFDM ay mula sa pariralang Kämmereit für die Mitleid. Kapansin-pansin na ang pariralang ito ay sadyang hindi sumusunod sa tamang grammar ng wikang German. Ayon mismo sa banda, ginawa nila ito bilang isang artistikong pangalan, hindi bilang isang formal na ekspresyon. Gayunpaman, ipinaliliwanag ng KMFDM ang kahulugan nito sa Ingles bilang No Pity for the Majority, na sa wikang Filipino o Tagalog ay maaaring isalin bilang walang awa para sa nakararami. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, nakilala ang KMFDM sa kanilang industrial rock, electronic sound at mga kantang may political at social commentary. Ngunit matapos ang Columbine Massacre noong 1999, paulit-ulit nang nababanggit ang pangalan ng banda tuwing may mga school shooting na nagiging laman ng balita. Dahil dito, maraming haka-haka ang lumitaw na tila may kaugnayan ng banda sa mga ganitong trahedya. Ngunit sa kabila ng mga espekulasyong ito, wala pang ebidensyang nagpapakitang hinihikayat o isinusulong ng KMFDM ang karahasan. Sa katunayan, matapos ang Columbine Massacre, naglabas ang banda ng opisyal na pahayag na mariing kinondena ang pag-atake. Nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima at kanilang mga pamilya, at nilinaw na hindi nila sinusuportahan ang anumang uri ng karahasan. Kaya hanggang sa kasalukuyan, ang paglitaw ng KMFDM logo sa ilang magkakahiwalay na insidente ay nananatiling isang obserbasyon, ngunit hindi pa ito patunay ng direktang koneksyon o impluwensya. Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang paghiwalayin ang mga napatunayang katotohanan sa mga haka-haka. May isang konseptong matagal nang pinag-aaralan ng mga psychologist. Tinatawag itong copycat effect. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay ginagaya ang simbolo, pananamit o kilos ng mga naunang kriminal. Hindi dahil magkakakilala sila, kundi dahil sa impluwensya ng malawak na media coverage o online communities. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakahawig ng pananamit o interes ay hindi sapat upang sabihing magkapareho ang motibo ng dalawang ito. Kaya mahalagang maging maingat sa pagbibigay ng konklusyon.
Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling palaisipan ng isang bagay. Bakit paulit-ulit na lumilitaw ang parehong logo sa magkakaibang trahedya? Fashion lamang ba ito? Musical preference? Isang internet subculture o simpleng coincidence? Hanggang ngayon, wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang KMFDM mismo ang dahilan ng alinman sa mga krimeng ito. Sa Truth Files, hindi tayo naghahanap ng pinakamabilis na sagot. Hinahanap natin ang katotohanan. At kung minsan, ang pinakamahalagang katotohanan ay ang pagkakaiba ng ebidensya at haka-haka. Mga ka-Truth Files, ano ang inyong palagay? Nagkataon lamang ba ang pagkakapareho ng kanilang suot? O isa ba itong halimbawa ng copycat effect na matagal nang pinag-aaralan ng mga eksperto? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At kung gusto nyo ng mas marami pang malalim at patas na investigasyon tungkol sa mga misteryo at kasong yumanig sa mundo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Truth Files. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.